Hi, Ma'am Cherry Jean. I miss you, ma'am. Hello po. I miss you din po, ma'am. Watching from Tagum City. Wow. Sa Mindanao. Ang layo mo pala, ma'am. Ma'am, sayon na ang board exam sa Gensai. Easy po ba yung sayon? Good afternoon po, ma'am Danivel. Noong March po actually, marami po talagang biology. Then yung mga chemistry at physics, naka-descript mga information po yung karamihan at wala pong hindi po ganoon kadami yung solving noong time po namin. Sana ay ganoon din sa inyo this September po, hopefully. Akala ko po talaga is mababa yung rating ko sa science. Good afternoon po, sir, ma'am. Hello. Lapit na po yung board exam yun. Akala ko pa talaga mababa yung ko sa science kasi yung iba, mahirap po yung ibang mga tanong, pero nilabanan ko po. So, expect po na napaka-broad ng tanong ng ibang mga tanong at never mo talaga silang nabasa or nakita sa mga libro, pero kailangan mo lang po talagang sagutin yung tanong. At before ka po talagang maglagay ng correct answer or mag-shade ka po sa answer sheet mo, kailangan mo po talagang i-double check, especially sa major sheet. I-double check. Never po kayong sumagot na mabilis, napakabilis sa major sheet. You have a lot of time po sa major sheet. As in, pero yung Gen Ed, napakabilis po ng Gen Ed, that is 2 hours. As in, dapat kung ano, pagbasa mo, sagot ka agad, sagot agad sa Gen Ed. Pero kung mahihirapan ka po, skip mo po muna at balikan mo po. Never skip everything po before po kayo mag-give sa proctor. Kasi mabilis po yung Gen Ed at mabilis din po yung Prof Ed. Pero itong si major shift, 3 hours and 3.5 hours po ito. So, mahaba po ang oras. Wag po kayong magpapapressure. If yung mga kasamahan mo po is 4 p.m. pa lang lumabas na sila, never po kayo magpa-pressure sa kanila. Yung iba, our time, hindi ko pa alam if nakapasa sila or hindi. Basta, 4 p.m. pa lang tapos na sila. Nag-start yung exam is 3 p.m. Then tapos na sila 4 p.m. Sabi ko, number 50 pa lang ko tapos na sila. Anyways, kumusta po yung preparation nyo? Konti na lamang po or few days na lang board exam nyo na. Please, i-master nyo po yung sarili nyo na wag po kayong maratol or kalma lamang po. Kalma lamang po. I know, during this time, masakit na yung mga ulo nyo. Yun din po ginawa ko before. As in, masakit na yung ulo ko. 2 weeks before the let, basa ako ng basa. Kain din basa. Kain basa. Parang gano'n yung routine ko, yung malapit na yung let at masakit na talaga yung ulo ko. Pero sabi ko, mamimiss ko to kapag nakapasa na ako. I am sure mamimiss niyo po yung pag-aaral. Basta po, padayon lang. Start na po tayo. Ito pong General Science Part 5, Science Instruction. Mabilis lamang po ito. I think more or less 1 hour. At itong Science Instruction, para po siyang Prof Ed. Hindi naman po ako nagsasabi na kailangan yung bilisan yung Prof Ed. Pero ito po, para po siyang may glimpse na Prof Ed, yung mukha niya. Pero yung mga nakalagay is focus talaga sa science or teaching science. Meron din po itong mga graphs, teaching science and research. Diba, merong research, dapat master nyo po yung mga graphs. Lahat ng graphs po, please, i-master kasi lumalabas po talaga sila. Sige pa, mag-start na po tayo. Punta po muna ako sa presentation. Okay, good afternoon once again. This is General Science Part 5, Science Instruction. Again, I am Junessa Dugayo Martinez. I am a licensed professional teacher. At disclaimer lamang po tayo, no copyright infringement intended. All information found belong to the rightful owner for educational purposes only. Okay, prayer po muna. Dapat prayer po talaga and hard work. Prayer before, during, and after your board exam. Sure po ako, papasa po kayo. Okay, prayer. Dear Almighty and everlasting God, today we praise you for the gift of life, supportive family, genuine friends,
thought processes, safety, and for all the blessings. Also, we praise you for human minds to understand the magnitude of your power is beyond our comprehension, and everything in this world is under your care. Lord, sometimes our mind grows cloudly and in worry. Please take away these negative thoughts and fill our soul with hope and peace. Lord, we ask you to nurture our minds so we can study better and do well, especially during the upcoming board exam. Please forgive us, Lord, for our shortcomings against you and against our brothers and sisters. Please help us to remain in focus and remind us that we are nothing without you. Thank you, Lord, for every opportunity and all circumstances. Amen. Okay, amen. Hello po sa 21 viewers. Again, this is Science Instruction. Check po natin. Check ko po nanonood din po ako sa YouTube ko. Kasi yung makikita ko lang po talaga sa screen, yung slide lang po talaga. Hindi ko makita yung mga comments. Sige po. This is Science Instruction and this is 13%. Ibig sabihin, I think more or less 20 items. Or 20 items, okay, more or less 20 items. Yung coverage po dito is methods and technology for teaching science and research. Yung inilagay ko po dito, binasi ko po sila kung ano yung nakalagay sa TOS. Dapat po talaga naka-guide po kayo or yung napag-aralan nyo po talaga is guided kung ano yung nakalagay sa TOS. Sana po ay na-master nyo na po or natapos nyo po silang lahat. I think yung iba sa inyo, siguro ngayong month lang nag-aral sa majorship. I think makakahabol naman po kayo. Yun po yung ginawa ng mga kaklase ko before. So, depende po yan sa style po natin. At never compare po yung sarili mo sa iba. Hi, Ma'am Mecca. Good afternoon po. Never nyo pong i-compare yung sa iba kasi everyone, lahat po tayo is may time po for everything. If time mo na po talaga yan, time mo po yan at ibibigay po yan ni Lord if sa right time po. Okay. Sige po, quiz time. Hindi pa ako naglagay ng trivia sa ganito, sa science instruction kasi yung science instruction po, yung mukha niya po talaga is parang Prof. Ed or others. Pero direct na po tayo sa quiz. Yung gagawin po natin, quiz din rationalize. Pero hindi po ito grabe ka-rationalize kasi focus ka po sa thoughts. Pero ira-ration natin po sila isa-isa. Pero hindi po ako naglagay ng mga, for example, questions then explanation or another slide, then question, hindi po yun. Pero yung iba po nilagyan ko po. Kasi ito po talagang science instruction, hanapin mo po talaga kung nasaan yung pinaka-the best na clue. Okay? Now, test yourself. Get a paper. Hindi pala ako okay, 30 item. This is to test yourself and I am sure po, during this time, di ba, ilang days na lang, let na. I think mataas na po yung mga scores nyo dito. Sana ay may maka-perfect. Hopefully. Ready na po ba? This is a 30 item test lamang po. At I have final coaching sa Monday. Then meron pa akong enough na time. After those final coaching sa Monday, baka maglalagay na ako dito ng mga, mayroon pa po itong next. Hindi ko po i-end dito lamang. Magpo-post pa po ako ng other para yung 12, 13, 14, before po September 24, makapag-aral pa rin po kayo dito. Okay, marami po akong mga let review na inilagay po dito. At dito po sa this afternoon sa science instruction, may mga items po talaga dito na kung saan actual board exam. Okay? Okay po. Ready na po ba? Please comment po if ready na kasi mag-start na po tayo sa question number 1 at itatry po natin itatry mo po sa self mo if na perfect mo ba, if ilan ba yung score mo dito na quiz. Okay po? Okay, G, sabi hindi ko po alam if babae ka po, sir, or lalaki. Tony, hello po. Sorry po. Okay, sir or ma'am. Start na tayo? Sige. G, good afternoon, Ma'am Remy. Hi po. Okay, this is very easy.
The first question, the body of knowledge, including the process by which knowledge is developed, is what we call A, innovation, B, science, C, technology, D, invention. Ano po yung body of knowledge, at kapag meron ka ng enough na body of knowledge, then ang gagawin mo, meron kang may ma-develop sa mga knowledge na nag-get mo po. Okay, very good. Very good. That is correct. That is science po talaga. If nakakita po kayo sa let, ito po, hindi ko po ito iniba. Ito po yung mga nakalagay sa let sa mga reviewers. Ito po talaga. So, kapag body of knowledge na kung saan knowledge is developed, that is po talaga is science. Okay? Science po, baka lalabas ulit itong si science. Minsan, lumalabas po ito sa Gen Ed at usually sa majorship po natin. Very good. Next po tayo. The practical application of scientific development on daily human activities is what we call innovation, science, technology, or invention. Ano po ba yung application of science? Practical application of science. Number 2, yung keyword po dito is practical application of science or scientific development. Sa books po, yung kanyang meaning, application of science. Ano po ba siya? Ano yung keyword dito? Okay, may sumagot na, sabi ni Ma'am Mary Jane, letter C, 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 C. Okay, very good po kayo. Tama. Technology. Ulit-ulit po itong lumalabas. Please, yung mga easy po na tanong, please, sagutin nyo po na wag po kayong mag-rattle during the board exam. Papasa po talaga kayo. Kasi if easy, ibig sabihin, alam ng iba din yan. Diba? At babawi po kayo sa mga hard or sa mga difficult na tanong para mataas po yung rating nyo. O baka magtatap po kayo. Okay? Who were the first men to systematically separate scientific ideas from superstition? A, Babylonians, B, Greeks, C, Romans, D, Sumerians. Yung first men na nakapag-separate ng ideas or yung using scientific ideas from superstition. Diba, long time ago, marami tayong mga ninuno na mahilig sa mga superstition. Pero, ito pong mga men na ito, nakapag-invent po sila or nakapag-focus po sila sa astronomy. Yung keyword po talaga dito nila is yung sa astronomy na part. Familiar po ba kayo sa Babylonians, Greeks, Romans, or Sumerians? Try nyo lang pong try nyo lang pong magsagot. At hindi nyo po alam, try nyo lamang po. Try. Ano po ba yung sagot? Hindi ko nakita kung sino yung sumagot. Try lang po. Babylonians, Greeks, at explain ko po sila. Meron po ba kayo dyan notebook? Or sana po yung mga pinagsasabi ko? Sulat nyo po. Okay, sabi nila B, B, C, C, B, B. Haha, ano po ba? Okay, try po natin. B, tinatanong na mga beshi ko yung B, question mark, okay? If ganun po, okay. I think yung mga ginawa nyo, D for the hula po, C, okay. Hula. Basta tandaan nyo yung first instinct nyo po. Yung tamang sagot po is Greeks. Ito pong Greeks, familiar po ba kayo sa Athens and kalimutan ko yung isa. Kanina na nakapasok yung mga sa soldiers, pero nakafocus po ito sa mga Athens na part kasi 'di ba, more on sila sa knowledge. Itong mga Greeks, sila po yung nakafocus talaga sila sa astronomy. 'Di ba? Yung na-invent na po yung telescope like Galileo Galilei. 'Di ba? Kapag nakapag-invent na po sila, so na-separate na yung hindi pala totoo yung sinasabi ng mga ninuno natin kasi mas may na-invent sila ng mga scientific procedures or ideas po. Dito, sila po yung mga Greeks. Itong Babylonians, more on po sila sa arts or mga architectures. Arts, di ba, mga walls, mahilig po sila. Then, itong mga Romans, usually yung iba, di ba, mga mythology, tama ba? Mga myths, at iba yung sa Bibles, mga ganun po. Sa mga religion, sa Romans, sa other books, yun po yung meanings nila. At itong si Sumerians, actually,
mas recent po ito yung mga Sumerians kasi meron na po silang na-invent talaga ng mga from scientific ideas. Pero yung tanong kasi is first men, sino yung mga unang tao na nakapag-separate yung scientific ideas from superstition? Itong si Sumerians, kumbaga, dito na pumasok yung mga technology or yung application ng science. Itong sa Greeks, dito po talaga nag-start yung mga scientific ideas. Nakuha niyo po ba yung pinagkaiba? Okay, yes. Okay po. Okay lang, mali. Pero yun po yung pinagkaiba ng Greeks at Sumerians. Yung Sumerians, nakafocus na po sila sa mga na-invent, sa mga inventions na po. Itong Greeks, sa mga ideas pa lang po. Yung keyword talaga nila dito, yung sa astronomy po talaga, yung best nila sa astronomy. So, because they have ideas astronomy, nakapag-separate na po sila na, hindi pala totoo yung ganito. Mali-mali pala ito. Okay? Okay. Sana po ay naintindihan nyo. If ever lalabas po ito sa board exam. Hindi ko po ito gawa-gawa lang. Kinuha ko po yung mga nandito sa mga let review at sa mga previous na board exam. Number 4. What is the beneficial effect of scientific development on education? This is an actual board exam. Hi, Sir John. Hello po. Na-late po siya. Babalikan mo lamang po yung, kasi upload ko po ito after. A, access to recreation. B, access to knowledge source. C, extended kinship. D, family solidarity. This is an actual board exam question. Okay? Sana po ay matama nyo. Kasi ito po yung mukha noong March. Noong March. Ito po talaga. As in, ito po yung actual board exam question. Tama. Very good. Kapag nakita po kayo ng education, ililink nyo po ito sa knowledge source. Kasi if you will check po, add one out, iba-iba po yung other choices. Basta po, ito po yung gagawin mo during wag na wag po kayong, for example, magbasa, focus na po agad sa choices. Try nyo pong i-X po sila isa-isa para makakuha ka po ng best na sagot. Okay? Wag po na education and knowledge source agad. Just to make sure lamang po, i-sure nyo po bago po kayo mag-shade. Tandaan nyo po, lahat ng items, regardless mahirap po sila or easy or difficult po, same lamang po yung kanilang Same lamang po. Yun po yung sinabi sa amin, same lamang po yung points. Okay? So, dapat, if easy, todo mo na. Pero if ito po yung tanong, very obvious naman po. Basta tandaan nyo everyone, hindi lamang po ito yung tanong. Sa ibang mga questions, sa yung General Prof. at Majorship, huwag po kayong sagot agad. Try nyo po talagang X. Ito po yung technique ko talaga before nung March. Hindi po talaga ako sagot agad. X talaga ako. Yung mukha ng aking test questionnaire, hindi po yung sagot, yung questionnaire. Naka-X po talaga sila. Every item may mga X po ako. X. At every item may mga ganito po ako. Naka-highlight or naka-underline. If you know po, if ako po yung nagla-lecture, nilalagyan ko po talaga ng underline or highlight po dito na part. Kasi just to emphasize everyone na bago ka po umatake, you have to underline or find clue words. Okay? Sana po ay ma-apply nyo po yung mga pinagsasabi ko. 5. Medicine is benefited by scientific development of, again, this is an actual board exam question, access to information dissemination, control of diseases, research capability. Okay? Pwede, yung iba dito siguro. Okay, noted, ma'am. 5. Tama? That is letter C, control of diseases. Ano ba yung purpose, di ba, ng medicine? That is to control diseases. Itong access to information, pwede itong malink sa education. Probably, if wala yung mga ganong knowledge, pwede po ito. Or sa technology, di ba, mga access to information, yung books, yung technology, yung application to technology. Same po yung thoughts ng iba. Pero yung best po talaga pag medicine, yung diseases. Again, everyone, itong science instruction, you have to apply higher order thinking skills. Dapat mataas po talaga, hindi po ito low dito na part. You have to apply kasi you have to find clues. Tama? Very good. Feeling ko talaga ma-perfect itong science instruction.
Okay? Or if ever hindi po kayo ma-perfect, baka 1 or 2 mistakes lang. Ibig sabihin, ready na kayo. Humans have mixed attitude towards robots. On one hand, we appreciate that robots can substitute on doing dangerous or repetitive tasks. Wow, wala pa ako na may sagot na. And heavy farm works, and yet surveys that show the growing robotization of our society makes us feel uncomfortable and threatened because of the fear that robots, ano ba yung gagawin ng robots kapag marami ng robots sa society? Will destroy, will spread communicable diseases, turn into criminals, then replace. Tama po. Ito po talaga ang mukha ng science instruction. Okay, that is very good. Hindi naman po pwede dito, nakaprogram po sila, or probably if nasobrahan sila sa talino, one day magde-destroy sila. At hindi po ito okay yung communicable diseases. Hindi po sila living organisms. Okay, it might be yung A at C, pero yung best answer po dito, they will replace human sa workplace. Kasi if program na po sila, di mo na sila kailangang sweldoin pa. 7. Scientific studies on energy resource yielded the result that the renewable energy source is inclusive, unreliable, reliable, questionable. Ano, yung keyword dito is scientific studies. Ano ba yung malilink mo if you apply scientific studies or ideas sa mga, for example, sa energy resource natin? Ano ba yung malilink mo dito? 'Di ba? Kapag may scientific study, kapag nag-undergo po yung isang idea sa scientific study, dapat ito ay reliable. This is add one out po. I-add one out po dito. Kasi di ba negative yung mga term na iba, negative. Pero yung pinaka-good po na term is yung letter C. Tandaan nyo po sa yung iba po talaga is naka-negative. For example, yung lahat. Yung three choices, parehas ng positive, then yung isa is negative, probably yun po yung sagot. Pero yung iba, naka-umbrella effect, lahat tama, pero you have to choose the best answer. Yun po yung application sa Prof Ed. Pero dito, pwede mo pong i-apply talaga at others. Number 8. Which of the following is a use of technology in science? A. Using smartwatches to monitor vital signs of scientists. B. Video logging of the experiment site. C. Microscopes. D. Using Google to find definition of scientific terms. Ano ba yung pinaka-tama sa kanila? Diba, kung intindihin mo, meron silang application ng science because you have technology. Pero use of technology in science, yung pinaka-the best talaga na na-apply po natin. Diba yung science, body of knowledge. Knowledge, meron ano? Ano ba yung tamang sagot dito sa sa number 8? Feeling mo, ano ba? You can kung intindihin mo, okay, sabi ng isa, D, sabi ng isa, C, D. Use po yung keyword, you manipulate something. Diba? Merong use, meron ka talagang Hindi pa ibig sabihin na ganitong using, ito po yung mukha ng board exam, nililito po kayo. Yung tamang sagot po is letter C, microscope. Kung intindihin mo po isa-isa, itong sa letter A, yung keyword is smartwatches, technology, pero hindi, yung gagawin mo po dito is yung manipulation talaga ng technology sa science. Sa science, ibig sabihin, itong si Google, yes, this is technology po sa internet na part, pero low po yung ginawa dito is to find the scientific terms. Diba? Scientific terms lamang. Itong video logging of the experiment site, hindi po ito, you just nagvi-video ka lamang. Dito na part din, sa monitor mo yung scientist. Tandaan nyo everyone, sa scientific instruction po, para yung iba po is, ito talaga yung sinabi ko, why you have to use your higher order thinking skills. Tanungin mo yung tanong, pero never overthink. Hanapin mo yung keyword, use of technology and science. Ano ba yung pinaka-the best sa kanila? Di ba yung microscope yung pinaka-the best?
Ano ba yung microscope? Di ba yung microscope, yung mga maliliit na organisms, chine-check natin para silang lalaki sa sa microscope. Yun po yung science, di ba? Meron siyang link sa science. This is a technology in science. Especially kung sa education, yung sa medicine, may use po natin itong si microscope. Ito po talaga yung best answer sa kanila. I know nalilito po yung iba, pero yung best answer po dito, or kung gagawa po tayo or i-apply po natin itong umbrella effect, yung pinaka the best talaga is si letter C. Use talaga, kinagamitan, di ba? How you can, di ba sa microbiology, sa mga medicine, yung mga medicine, hindi po natin sila ma-apply yung iba if hindi ka po nag-undergo ng like hindi ka po nag-undergo or gumamit ng microscope to know yung mga sakit, ano yung nature, okay? Letter C po yung tamang sagot dito. Number 9. Which invention improved the treatment of diseases while preventing epidemics? Hospital, microscope, vaccination, or sanitary system? Okay? I think this is an actual board exam. Tama ba? Na-remember ko na-answer ko. Ano yung pinaka-the best sa kanila? Ano pa yung ginawa natin last time? Diba? To prevent another epidemic, ano yung gagawin mo? Diba yung kahit mga baby, para wala silang mga sakit, diba nagpapaano sila? Nagpapa-vaccine. So, dapat tayo mismo, kahit adult na po tayo, diba dapat yung vaccination, yung sa COVID, needed po yung vaccines. Kasi para ma-prevent po natin, while others are treat po yung diseases, dito po talaga yung best answer is vaccination. Dapat vaccinated ka po para hindi ka po or posibleng mamatay or mahawa po ng others. Itong hospital at sanitary system, yung microscope, napaka-expert itong sa microscope. Itong si hospital at sanitary system, pero para po silang magkapatid, pero yung pinaka-term po dito is bumalik ka sa keyword. How to prevent epidemics, diba? Kailangan mong mag-vaccine. 10. Danica respects the ideas of her own colleagues even if they are very much contrary to her own belief. What scientific attitude is seen in her actions? Honesty, open-mindedness, acceptance, or absence of prejudice. Nire-respeto ni Danica yung idea ng iba kahit kontra po ito sa idea niya mismo. Ano po ba yan? Honesty? Open-mindedness? Acceptance? Okay, pwede ka pong malito dito sa dalawa. Pero respect po, that is, general po yan yung respect. General. Ibig sabihin, as human, kailangan mo maging, sa ganito po na situation, kailangan po is you are open-minded. Okay? Open-minded po. Itong acceptance, para pong other terms, you humble yourself dito na part, i-accept mo. Pero dito respect, goods po yan, pero ito kasing respect, this is a general term. So, ibig sabihin, everyday, tayo din po everyday. 'Di ba? Iba-iba yung mga opinion ng mga tao sa paligid. You have to be open-minded. Yes, at papasok na po diyan yung acceptance. After open-minded, papasok na po diyan yung acceptance kasi in-accept mo na yung niya. Sige na lang, parang ganoon. Pero you respect her own ideas. Yun po yung first. You have to be open-minded. Tama, instinct lang. Wow. Okay po. Very good, everyone. Yung iba nagkamali, at least alam mo po next time if ever lalabas dito sa board. 11. Nika does not allow his feelings. Hindi ko nalagyan. Her feelings. Sorry po. Her dapat dito. So, iba po kasi dito sa book. Nilagyan ko lang ng name. Her feelings and biases to influence her recording of observations, interpretation of data, and formulation of conclusions. What scientific attitude is reflected in her action? 11. Absence of bias, concern for the environment, rationality, objectivity.
Hindi, di ba, we have subjective, objective, we have rational. Familiar po ba kayo sa mga ganitong term? Okay, nagsagot na yung iba. Does not allow her feelings and biases. Hindi, okay, hindi niyo po ba na-gets? Tinatanong niyo, nakita na ako tamang sagot. Hindi po niyo po na-gets yung tanong. Hindi, di ba? If dapat po familiar po kayo sa subjective and objective, yung tamang sagot po dito is objective. We have subjective. Ito pong si C, para po siyang subjective na type, di ba? Logical na part dito. Ito sa rationalized, di ba? Sa sa prof ed na part. Ito kasing si objective, di ba? Nika does not allow her feelings and biases to influence. Ibig sabihin, kung ano yung nakalagay sa description, yun na yun. Hindi niya in-apply na wala dito application of subjective or biases or prejudice. Ito kasi si objectivity. Kung ano yung exact na tawa-tawa sila. Yung tamang sagot is objective, everyone ha. In the absence of bias, yung pinaka-the best talaga dito is objective. Objective. Itong absence of bias, tama. Tama nga naman itong si letter A. Walang kumbaga nawala yung bias kasi she doesn't allow her feelings. Pero yung pinaka-the best po dito, yung pinaka-the best na sagot is yung objective. Objective po dito. Kasi yung subjective talaga, tandaan mo, nagbabias ka sa subjective, familiar ka po sa subjective and objective, doon ka po mag-focus at kasi ito po, general po ito, broad ito or mataas na X mo po yung iba at never overthink again. Yung subjective, itong subjective, more on prejudice, biases po dito, more on ka sa feelings, ano yung nafe-feel mo, at sa paligid siguro, kung ano yung sinasabi ng iba, yun yung subjective. Subjective yung opinion mo. Pero itong si objectivity, ito yung facts. Dito nakafocus sa facts. So, ibig sabihin, hindi niya inaalaw yung kung ano yung sa paligid at yung feelings niya kasi nakafocus siya sa facts. Kung ano yung na-observe niya, kung ano yung na-interpret niya na data, kung ano yung sa conclusion. For example, di ba, kapag gumawa tayo ng experiment, dapat kung ano yung nakita mo, yun na yun. Hindi yung na-influence ka sa labas. Tama nga naman itong sa A and others, pero yung keyword talaga dito is, ito yung talaga yung pinaka-tamang sagot. Kumbaga, nag-apply ka po dito ng umbrella effect. Umbrella effect, yung pinaka-the best dito na part. Yung objective, hindi ka po, kumbaga facts. Kailangan mo pong sa board exam or sa scientific method, sa experiment, di ba, kailangan mo talaga yung facts. Dapat objective ka para tama or exact talaga yung yung result. Yes, nag-umbrella method po tayo dito, Sir Jovan. 12. Teaching blank allows even younger students to ask questions, investigate them, and make observations to draw conclusions. A. Literacy skills, collaboration and determination. C. Communication skills. D. Critical thinking and problem solving. Teaching science, probably, kapag as teachers, ano ba yung gagawin mo? Diba sa science? Kasi science ito Kasi science ito, dapat ano yung pinaka-higher na part na gagawin mo dito. Very good. Tama yung mga sagot nyo. That is critical thinking and problem solving. Everyone, ito pong tanong na to, dalawa po ito sa board exam. Kumbaga, binabaliktad nila. If ito, hinahanap itong critical thinking and problem solving, in some questions po, itong si critical thinking and problem solving, nandito po sa question mismo. Yung hahanapin mo po is ito, yung ask question, investigate them. Kasi ito yung mukha ng scientific method. Tama po ba? Diba sa scientific method, i-apply mo talaga yung iyong critical thinking skills and problem solving. Diba? Kailangan mong humanap ng problema or how to solve the problem. Yun po yung sa scientific method. Tandaan nyo po everyone, kapag may critical thinking and problem solving, kapag science po or sa majorship, nakakonect po talaga siya dito.
Nakakonect po talaga sila. Tandaan nyo po. At if ever baliktad din po kayo ng board, alam nyo po yung tamang sagot. Mga law, actually, given na po sila, pero ito po yung pinaka the best kapag nag-investigate ka or you do scientific studies. 13. This is a board exam question. Mga board exam question po yun. What does the Brundtland Commission define as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs? Okay? I think alam niyo na ito. This is lumalabas sa Gen Ed at Majorship. At everyone, this is actually sustainable development. In some books, tandaan nyo, or some books, in some na reviewer, hindi po nila nilalagay itong sa Brundtland Commission, pero yung word po dito, merong development, pero hindi nila kino-compromise yung sa future generation. For example, hindi po ito yung mga nasa tanong, pero yung nakalagay po is sustainability. Yun po yung tama. Okay? Dalawa po, if ito po yung tanungan sa board. This is the actual board exam question. Ito po, mukha niya po talaga ito. Tandaan nyo kapag Brundtland Commission na, sustainable development na yung usually. Pero in some books, wala pong Brundtland Commission, pero ito po, iniiba lang nila yung words or pinaikli lang nila at iniba dito nila yung nilalagay dito sa choices. Pero kapag nakita po ng sustainability, may connection po dito siya. Okay? Tandaan nyo po yung sustainable or sustainability. Kapag ito po yung tanungan sa LET, lumalabas po yan sa board exam. Okay, 16. The existence of extraterrestrial life may never be proven. But this idea will become more scientifically acceptable over time if alternative hypotheses are proposed and confirmed, hypotheses are made related to the idea. Di ba, ma, may question? Wait, tama po. No one disputes this idea in a scientific forum. Increasing scientific evidence supports the idea. 16. Yung environmental development, more on siya sa environmental science. Sa yan, sa sa earth science na belong. Hindi ko po siya nakita. I think nakita ko po ito, environmental development sa mga choices po. Pero hindi ko pa po siya nakita sa exact na tanong. Pero try ko pong magbasa ng marami, baka nandun po. Very good ka po, sir, kasi meron ko nakita. Pero nakita ko po yung mga environmental development sa mga choices po. Hindi ko pa po nakita sa tamang sagot mismo. I'll try to study further po at magbibili po ako ng mga books para sa March naman. Yung mga kukuha sa March next year, mag-a-add po ako ng mga books. Okay? D. Very good. That is letter D, everyone. Diba? Magiging acceptable lamang yung mga, for example, yung mga UFO, yung mga pinagsasabi na mga scientists siguro, yung mga nakita. Dapat mga scientific evidences para mas acceptable po yan. Tandaan nyo, lahat sila dito, XX po ito, mga X sila, mga X. Kailangan mo talaga ng strong evidence or strong scientific evidence para ma-accept ka po, di ba? Yung mga scientists long time ago or 300 years ago, before sila nakapag-shine or before sila nakilala, dapat grabe yung evidences nila. Napakarami. 17. Which of the following is an example of best practices in teaching science? A. Employ inquiry labs or laboratories. B. Using an empirical approach. C. Regularly employ active learning strategies. D. All of the above. 17. Okay. Sumagot na kayo. Tama po yan, everyone. Letter D. Employ inquiry laboratory. Tama po ito. Very good. Itong empirical approach, hindi ka po more on sa theories lamang, but nakafocus ka po sa mga experiment or meron talaga evidences. At keyword pa lang active.
'Di ba? Positive. Mga positive sila lahat. Therefore, the correct answer is letter D. 18. The best reliable source of scientific knowledge is best yung keyword. Educated guess, interview result, conduct experiment, or none of the above. Best, ano yung gagawin mo? Best everyone. Okay, 18, that is letter C. If ever wala po itong si conduct experiment, yung sa ibang mga books po, or sa ibang questionnaire, yung nakalagay po is empirical study or empirical approach, that is still okay po. Pero if ever lumabas po yung empirical study at conduct experiment, yung best po talaga is you have to conduct experiment. Para po sa akin, yun po yung ano ko, na pag-intindi. Pero dito po is, that is conduct experiment. Di ba yung experiment, if you conduct experiment, nag-undergo ka talaga ng scientific study. So yung keyword, yung sagot dito is letter C. Okay, number 19. Of the following statement listed below, which is a part of scientific method that will provide information to support predictions. A. Perform experiment with a control setup. B. Refer to the internet for the possible answer. Letter C. Formulate scientific guess. Letter D. Interview resource. 19. Ano po ba yung tamang sagot? Okay. How about the others po? Sabi nila letter A. A din po ba kayo? Okay, tama. A. Basta yung mukha po talaga sa scientific method, merong keyword na experiment, yung higher order thinking skills, tandaan nyo po sila. Yung mga keyword po natin, tandaan nyo po sila kasi lumalabas sila sa salit. 20. All these are beneficial effects of scientific knowledge. Okay, this is a board exam question noong March. Except making informed decisions, solution to practical problems, pursuance to political agenda, development of new technology. Except, ano yung naiiba? Tandaan nyo po, yung mga except, yung mga not. If nakita ko po kayo ng except or not, atake na po kayo agad, XXX, ano yung naiiba? Yun po yung sagot, mga except or mga not. Yes, that is letter C. Lahat po ay gusto or lahat po ay benefit ng scientific knowledge. Yung to inform decisions, di ba? Yung practical problems, that is the very ano talaga, at yung technology. Pero yung politics or yung political agenda, hindi po ito, baga, iba po or disadvantage po ito. 21. In teaching science, this is the critical evaluation of data gathered during an experiment. Ano yung critical evaluation na part? Observation, hypothesis, analysis, conclusion. Everyone, dapat memorize nyo po or alam nyo po yung mga meaning sa scientific method. Lumalabas po sila sa let. Ano na po yung part na kung saan you evaluate po from the data na nag-gathered mo sa experiment na nagawa mo. Critical na talaga yung ginawa mo dito, everyone. Number 21, that is analysis. Diba? We have observation. Tandaan mo, kapag observation, ginagamit mo po yung senses mo. Yung touch, yung hearing, your seeing, diba? Ino-observe mo yung nangyayari sa environment. Then you ask question or you formulate a question. And then make a hypothesis, then conduct experiment, then i-analyze mo yung sa result, diba parang ganun, yung sa conclusion, yung sa result, mga ganun. Yun po, dapat alam mo yung mga scientific methods natin. Very good po, everyone. Okay, 22. In teaching science, uneducated guess is called. This is a board exam question. Kapag nakita ka ng educated guess, observation, hypothesis, question, or conclusion. Hypothesis, observation, question, or conclusion. Tama po.
Kapag nakakita ka ng educated guess, di ba? Usually sa hypothesis, we have null hypothesis. Usually yung nilalagay is mga not, or hindi daw ito, basta, di ba baliktad or feeling mo lang, siguro ganon. Basta mga null hypothesis, if nakita ka ng null hypothesis, mga not ginagamit. Pero itong educated guess, this is a hypothesis or hindi mo alam kung ano yung resulta, feeling mo lang ito yung initial. Pero yung sa final talaga, yun na yung result sa pag-analyze mo ng experiment. 23. What is the correct order of the steps in scientific method? This is board exam question, I think. Ask a question, analyze results, make a hypothesis, test the hypothesis, draw conclusions, and communicate the results. Ask a question, 23. Make a hypothesis, test the hypothesis, draw conclusions, analyze the results, then communicate the results. Ask a question. Okay, may sumagot na. Make a hypothesis, test the hypothesis, analyze mo yung result, then draw the conclusions, then communicate the results. As kamali ako, letter D dito, letter D. Ask a question, make a hypothesis, analyze the results, communicate the results, test the hypothesis. Yung pang last na A, okay. Ano po ba? Yung tamang sagot is letter C. First and foremost talaga, before hindi po ask the question, dito, if hindi, ito po talaga yung next kasi sa ask a question, I mean, we have first observation talaga, di ba? Yung next, or yung, if walang observation, you have to ask question kung ano yung sa paligid, ano ba yung problema, di ba? Yun yung ano mo, so solusyonan. Next, you have to make an educated guess or the hypothesis. Then, itong test the hypothesis, everyone. Test the hypothesis. Dito na yung papasok yung experiment, yung actual mo talaga na ginawa para i-sure. Then, after that, you have to analyze the result na experiment mo. Then, you have to draw the conclusions or make conclusions or parang summarize or summary or ano ba yung result talaga dito. 'Di ba sa ano natin sa thesis natin sa part 5 or sa kabanata 5. Next, you have to communicate the result. Isasabi mo or you have to communicate sa iba. Ito yung resulta ng aking pag-imbestiga. Yes, that is the first talaga, yung identify the problem or observation, identify the problem, then sa ask a question, parang ganun po yung identify the problem. You have to ask the question. Okay, ito po. You have to observe, then to ask the question, or you identify the problem, then hypothesis, next experiment, conclusion, and the result. Ito pong scientific method para po siya may connection. If master mo po yung sa thesis po natin, yung part 1, yung chapter 1 hanggang chapter 5, tandaan nyo po sila, mga lumalabas po yung salet, yung mga chapter. Minsan naka-English at usually naka-Filipino sa Gen Ed. Lumalabas po sila. Dapat master mo yun. Okay? Yes. 24. A variable that can stand alone and isn't changed by the other variables. A. Independent variable. B. Dependent variable. C. Control variable. D. None of the above. Yung science instruction for everyone, para po siyang may prof ed na especially sa assessment, diba, mga assessment of learning. Tama po. Tamang sagot is independent variable. Ito pong si independent variable, siya po yung cause, in other term, siya po yung cause, at hindi po siya, kumbaga, given po siya, hindi po siya maaapektuhan, pero dahil, kasi independent, siya po, hindi po siya maaapektuhan, but
if i-apply po siya sa isang experiment, makaka-apekto po siya sa iba. That is why siya po yung cause, siya po yung dahilan. Pero yung independent talaga is, regardless meron pang other variables, kaya niya pong mag-stand out or hindi po siya, nandyan lamang po siya. Itong si dependent variable, ito ng epekto. Ito yung effect. If i-apply mo itong si independent variable. For example, itong independent variable, yung fertilizer. Diba? Siya yung cause, yung independent variable. Then itong si dependent variable, dito niya papasok yung effect niya. Ano ba yung, if you apply fertilizer, ano yung effect niya? Diba? Usually, lalaki yung plant, yung iba mamamatay yung plant. Depende kung ano yung nagawa mo. Ito yung sa dependent variable. What is the effect? Ano yung effect sa na-apply mo? Basta ito yung dependent, nagbabago talaga. Nagbabago usually ang yung dependent. Ito yung dependent, hindi siya nagbabago kasi siya yung in-apply mo. Itong control variable, everyone, constant or kumbaga nandyan na siya agad. Hindi na, kumbaga for example, if you apply sa experiment yung fertilizer, yung growth ng plant, di ba yung growth ng plant sa dependent, itong control variable na constant, ito yung sa sunlight, di ba, mga constant po sila yung sa soil, pero hindi po siya nakafocus. For example, given na po siya, yung given na agad, that is the constant, mga constant variable. Okay? Tandaan nyo po, yung cause, effect, yung constant. Lumalabas po ito sa let. As in, marami po ito sa let. Basta independent, di ba? You can stand, di ba? Independent ka. You can be alone. Basta dependent, may pagbabago kasi nakadepend ka sa independent variable. 25. Itong mga graph, everyone, marami po ito noong March. As in, I remember may mga mga pictures or diagram na nilagay noong March. You have to identify. Ano ba yung example ng graph? What type of graph shows percentage? Line graph, pie graph, histogram, or pictograph? Hindi ko pa sila explain ito isa-isa kasi naka-follow up po yung mga questions para maalalaman nyo po yung sa next na question. Percentages. Okay, very good. That is letter B. Ito pa yung mukha niya. Percentage, di ba? We have, usually kapag naka-pie, di ba? Naka-pie, para siyang pizza. Meron ka makikita na mga percentage. Number of participants, mga ganun po. Basta may term na percentage or may percentage sa graph, that is pie graph. Pie graph, everyone. If ever ito yung ibibigay, basta I remember noong March, meron talagang merong diagram na in-identify namin yung mga graph. Yung iba talaga yung mga table, para talagang naka-assessment and learning itong si scientific instruction. Yung mga table, yung may mga numbers din, pero belong po siya sa scientific instruction. Basta understand nyo po yung mga keyword, yung sa makakakuha ka po talaga ng tamang sagot sa scientific instruction. 26. What type of graph uses pictures in presenting data? Pictures, di ba? Lumalabas ito sa board exam, everyone. As in, 26, line graph, pictograph, table, or bar graph. Master nyo po lahat ng graph. Take note. Huwag po kayong kumuha ng let sa September 24 if hindi mo po master yung mga graph. Naka-emphasize po talaga ito sa TOS ng science instruction. Naka-emphasize yung mga graph. Kaya lalabas talaga ito. Lumabas sa time namin and I have mataas na talaga percent na lalabas ito ulit. That is pictograph. Ito yung mukha or ito yung example ng pictograph. If ever ito yung ibibigay nila sa time nyo, alam mo na po yung sagot. Okay? Hindi po siya table, but this is pictograph. Ito po yung mukha ng pictograph. Meron siyang legend. At meron siyang pictures. Mga pictures po ito. Okay? Everyone, please master the graph. Master them po, please. 27, malapit na tayong mag-end. Tama, 1 hour lang ito, yung sinabi ko. At, sorry, itong kapatid ko talaga. Man, later lang. Shh.
A group of grade 10 students wanted to report on the changing Earth's temperature over time. What type of graph should they use over time? May pagbabago over time. Or probably, if ilalagay nila, may mga months or may time. Line graph, pie, histogram, or pictogram. 27, tandaan nyo po yung mga keyword. If makikita yung mga naka-underline po dito na keyword, yun po yung mga tinatanong sa let. Yung mga overtime, yung kanina, yung pictures, tandaan nyo po sila. Yung tamang sagot is line graph. Ito po yung mukha, di ba? Ito po yung time. Ito po yung time. May changes po over time. If hindi po nakalagay yung mga months, yung minsan mga years yung nilalagay nila, at minsan mga time. For example, 12 noon, then 1 p.m., 2 p.m., ganun po. May pagbabago over time. That is line graph. Very good. 28, what type of graph will you use to report on the frequency of student scores in all section? All section po dito. Line graph, pie graph, histogram, or pictogram. 28. Yung keyword is frequency at all sections po dito. Ibig sabihin magkakadikit yung pagbabago kasi nakaano siya. Familiar po ba kayo sa mga line graph? Yung mukha ng line graph is napakita ko na kanina. Yung mukha ng pie graph, nakita nyo naman po, yung keyword is percentage. Yung sa histogram, how about the pictograph? Diba sa picture? Okay, this is histogram, everyone. Para po siyang bar graph, pero iba po yung bar graph sa histogram. Yung frequency po dito is nakadikit-dikit. All sections. Diba? Ito yung mukha kapag kumukuha ng NAT or national, diba, sa test, basta mga NAT, yung mga test na nationwide kinakandak. If you will see po sa mga graph, ito po yung mukha niya. At diba sa ating diba sa result ng ating NAT or NCAI natin, if I don't know if meron kayo. Yes, tama ka po, ma'am. Kapag nakaganito po, ito po yung bar graph, merong spaces. Tama po. Everyone, kapag histogram, no gaps, walang gaps. Kapag bar graphs, merong gaps. Dito usually nakakategory sa bar graph. Sa histogram, more on siya sa mga numbers at wala pong gaps. Baka ito po itanong sa let at baka paglalagay po agad or same po sa aming time ng mga diagram or pictures, and you will identify kung ano siya na graph. Very good. At maitama mo po ito. Tandaan, yung bar graph at yung histogram, may pagkakaiba po sila. And I know, alam mo na po ito yung line, yung overtime, pie graph, sa percentage, pictograph or pictogram, dito yung pictures. Sa histogram, ito po yung frequency in all sections. At dito po sa bar graph, naka-gaps at naka-category po sila. Iba-iba po sila. Okay? Iba-iba. Different or separated. Pero ito, all, di ba? Pag all, naka-combined na yon. Ibig sabihin, you apply histogram. Very good. And thank you po. Lumabas ito noong March. In a two-dimensional diagram, vertical axis is 2 ordinates as horizontal axis is 2. A abscissa, B coordinates, C ordinates, D crossbar. Okay? Tandaan nyo everyone, actually, itong tanong na to, minerge ko po, pero lumabas talaga ito noong March. Noong March, lumabas talaga itong mga abscissa, nandun talaga noong March sa major ship natin. I think first page or second page, sabi ko, hala, parang math. Sabi ko agad, hala, may math siya. Sabi ko, okay, abscissa po. Tama po yun. Ito pong, di ba, vertical pataas, horizontal pa ganun, pahiga. Ito po yung si abscissa. Ito po si abscissa. X, si abscissa is X. Si ordinate po,
yung vertical. Naka 2 diagram po siya, naka 2-dimensional diagram, 'di ba? 2 dimension. At tandaan nyo po talaga yung pinagsasabi ko. Feeling ko lalabas ulit ito. If hindi lalabas ito sa March. Feeling ko. Kasi nire-recycle po nila yung net. Questions, everyone, please, now pa lamang po, please, master nyo po yung vertical, yung sa horizontal. Wag po kayong malito. Gumawa po kayo ng mga clue words nyo po in own na hindi po kayo malito. Basta alam ko kapag horizontal, di ba, horizon, napaka-ganon. Look at the horizon, parang ganon. So, pag horizontal, nakapahiga na yon. Ibig sabihin, yung other term is vertical. Pataas na siya. So, kapag yung pataas is vertical ordinate, yung horizontal, yung pahiga is A, abscessa. Very good. Okay, last item po tayo. Tamang-tama, naka 1 hour tayo. 1 hour to kasi mabilis na lamang tayo this time. Okay, kasi this is science instruction. At alam ko mabilis na kayo. In a graph, kasi malapit na yung net. The blank axis is the vertical axis of the coordinate plane. Diba, coordinate, it could be, ano yan siya, totally siya. That refers to the blank variable of an experiment. Alam mo, if alam mo yung vertical axis, dapat alam mo din kung ano yung variable, sa isang experiment. And it could be dependent or yung independent. Diba yung independent, it can be alone siya. However, itong dependent, nag-change po itong dependent over time. Okay, hula-hula hoop, sabi ng iba, hula-hula. Parang hindi ko nakita si Spidey ngayon. A, x-axis dependent, y-axis independent, x-axis independent, or D, y-axis dependent. Diba yung vertical kanina? Vertical, y, diba? Y. Ibig sabihin, if nakapa-vertical axis, yung mga x dito, yung si A at si letter C, x na agad. Hindi siya diba? Vertical axis. Yun po yung gagawin nyo sa let, everyone. I-connect mo po. Ibig sabihin, if you have background idea na itong si vertical axis, y-axis po yan, ibig sabihin, x mo na agad ito. X, mali ka na agad letter A. Mali ka na agad letter C. Ibig sabihin, yung na lang naiwan is letter B or letter D. Now, ano yung nangyayari? Kapag vertical, naka-dependent po ba sa vertical or naka-independent? Okay, yung tamang sagot is letter D. Ito pong si Y, dito po, dependent po siya. Dependent. Ito pong si X, independent. Yung nandito po usually sa, if ever maglalagay po tayo ng mga graph, yung nasa X-axis po or yung nasa abscessa na part, mga independent po sila. Or sila yung mga dahilan. Ito yung sa Y-axis, dito sa itaas, nagbabago po dito over time kasi dependent po sila sa kung ano yung nasa X. Basic na daw kasi itong science instruction sa kanya. Mali. Ano po? Ay, sabi na feeling ko si Spidey itong sa story lang. Hindi ko alam. Kasi itong si Corderiano. Ikaw ba yan, Spidey Jar? Iba bala yun. Sige, ito po, y-axis dependent. Tandaan nyo po, y-axis, ibig sabihin naka-vertical, dependent po yun. X-axis, naka-abscessa na part or naka-horizontal, independent. Tandaan mo po, ito, lumalabas ito sa let. Okay? Ay, wala pala dito si Spidey. Okay, everyone. Ito po yung last item at hindi po ito lalagay pa po ako. Probably after my final coaching, magpapaload ako kasi wala kami ditong signal. Yung PLDT talaga is GG. Ito po yung last item. Ilan po ba yung score mo? Nagre-review na sa Earth Science. Mamaya kay si Arkel, nagre-review na agad. Okay. Okay, how about the others? Okay.
Ilan po ba yung score nyo? 30? 30 out of? Itong science instruction, tandaan nyo po, bago po kayo umatake dito, same lamang po yung panggagawa nyo sa iba. Okay, ilan po ba yung score nyo? Score nyo? Okay, ito na lang, hindi ko kasi nalagay. If 30, 30, yes, very good, you're a top notcher. Ilagay mo po, if 25 to 29 yung score mo, okay. Idol ka daw ni Sir Aikel, mami. Nagme-message ni Sir Aikel. Ay po, hindi ko nakita si Sir Aikel. Pero minsan nagbe-message kami. One day talaga, magko-collab kami niyan. Pero hindi pa siguro ngayon. Busy po ako. Hindi ako nakapag-tap kay Sir. Pero nilalagay ko po siya sa GC. 28. Hindi ko na mabilang. Yung iba, 28. 28. Very good. Very good po if nakapag-score ka po 25 and above. Mataas na po yan. Yung 20 and above, mataas na pa rin po yan. But, itong sa major ship, everyone, you have to aim. Nag-aim po talaga ako. Sabi ko, noong March, sana, Lord, yung mali ko is 15 below. Nakinig talaga si Lord. Grabe, binigyan niya ako ng 15 na mali sa major ship. At sa din po, sa Gen Ed. Okay, ma'am, sa isa sa Chinese survey, collab din kayo, ma'am, sa isa sa... Baka magkukulab po kami by March na po. March. Baka March na. Si Ma'am Reg, pinaglalagay ko po sila sa mga Facebook page ko at sa group. Naman po kayo, wag po kayong mag-close na idea. Dapat open-minded po kayo. Lahat po ng pwede nyo pong i-check sa YouTube or sa iba po, magbasa ng books, try nyo pong gawin. Critical stage na po ito kasi malapit na yung board exam nyo. Yes, si Ma'am Reg. One day po, baka March po, baka sa March 2024, magtatap po ako kay Ma'am Reg. Okay, ma'am, wala po akong number 4, mali ako. Yung yung number 14 at 15, wala po bang number 14 and 15? Meron pong 14 and 15. I-upload ko po ito kasi hindi ko na po i-back. I-upload ko po ito. Check nyo lamang po. Ma'am, okay, ito yung last slide. Tandaan nyo, everyone. Late na si Spidey, Ma'am John. May FB page ba si Ma'am Reg? Hindi ko po alam. I think baka meron po. You are capable of more than you know, everyone. Dear future LPTs and top notcher, tandaan mo, you are capable of more than you know. Therefore, you have to aim high and behave honorably, according kay E.O. Wilson. Marami ka pa pong pwedeng gawin. Kaya, laban-laban. Mag-aral ka po talaga ng maigi. Aim high, set your standard po sa mataas. Para if ever dapat i-aim mo talaga na mag-top or mataas yung rating mo. Kasi kapag nag-aim ka ng top notcher, sure po ako mataas yung rating mo. If ever hindi ganon, sure ako papasa ka or 80 above or 85 above or 90 above yung let mo. And behave honorably. You have to aim high. Ito yung dapat mong gawin or ito yung i-apply ko po. Hindi naman talaga dapat gawin. Depende po sa'yo. You have to aim high but you have to humble yourself. Aim high po, set your standard or dream big. Pero ito yung pinagsasabi talaga sa amin ni Sir Melvin. You have to humble yourself kahit nasaan ka pa po. Dadali ng tadhana or destiny mo. You have to humble yourself and give everything or trust the Lord po. Ibigay mo lahat ng best mo, but you have to trust in the Lord. Yun po yung gagawin mo. Siya na po yung bahala magbigay sa iyo ng presence of mind. As in. Okay, everyone, sasabay tayong papasa. Watch the replay on dyan. Watch the replay. Nandiyan na si Spidey. Hi, thank you po everyone at hindi po ito ang last. I am hopefully, meron pa po akong 3 bago po mag-let. Bago po talaga lalagay po ako. Ilalagay ko na po dito sa aking sa aking dito sa aking wall. I think meron pa po akong 3. Siguro 50-50-50. Yung sinasabi ko sa inyo na physics, gusto ko talagang gagawin kasi ito yung laptop ko, ginagamit po ito in some cases. So hindi ko po siya ma-stay sa akin.
Probably, di ba si Sir Aikel, gumawa po siya ng Macboard. I am planning to do that also. Marami po akong, basta tatapusin ko po muna itong final coaching. Kasi if after September 11, medyo free na po ako sa medyo free na po ako at magfo-focus po ako dito. This is just free, di ba? Free. Basta mag-aral po kayo. March, mag-take ako, magkikita pa tayo. Si Sir Ruben. Okay, thank you everyone. I-upload ko po ito. Ingat. At hindi pa po ito ang huli. Baka. Or sige, gagawa po ako ng 50, 50, 50. Depende po. After September 11. Bago po kayo kumuha ng let. Ingat everyone. Thank you so much po. Ingat. Magpapasa po kayo at magtatap. Makikita nyo po yung lisensya nyo at makukuha nyo po yung lisensya nyo at makikita nyo yung name mo sa December sa mga papasa at magtatap. Okay? Ingat pang lahat. Salamat po. Okay, ingat. Very good po kayong lahat. Okay, God bless everyone. Magpapaskong may lisensya talaga. Ma'am, chemistry at physics po. Chemistry at physics, tama nga. Sige, bye-bye po. I'll try po. God bless everyone. Bye.